Sa makatid po, ngayong gabi, itutuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral sa mga salita ng Diyos because we are seeking for let us borrow their terminology, we are seeking for the universal truth. A truth that can be acceptable sa lahat ng mga lahi at sa lahat ng mga lugar ng tao. Ngayong gabi po, ating itutuloy yung ating pinag-aaralan sa Biblia na kung meron nga bang kontradiksyon sa salita na nasa Biblia. Una po ang ating stand, I have to remind you, pag salita ng Diyos, wala pong kontradiksyon. Kaya lang, meron hong mga sektor o mga pananampalataya, mga mangangaral sa ating panahon, na nagtuturo na ang Biblia raw po ay salita ng Diyos. Ang Biblia, the Bible, is the Word of God, ang sabi nila. Ako, I disagree, and I do not believe that the Bible is the Word of God. But I believe that the Bible contains the Word of God. Yun ho aking paniniwala. Ano po ang ibig kong sabihin? Sa pagliliwanag nating sa salita ng Diyos ay wala pong kontradiksyon, I stand firm na sa salita ng Diyos walang kontradiksyon. Pero, hindi ko sinasabing sa Biblia ay walang kontradiksyon. Maaaring meron tayong makitang kontradiksyon sa Biblia. Pero bakit? Sapagkat sa Biblia po, hindi lahat ng nakasulat ay salita ng Diyos. Nasa Biblia ang salita ng Diyos, pero hindi ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang katunayan po sa Biblia, may mga nakarecord na salita ng isang taong sinungaling. Nakarecord sa Biblia ang salita ng isang taong rebelde. Nakarecord sa Biblia ang isang salita ng isang tao na nag-aalinlangan. Merong nakarecord na salita ng walang Diyos. Meron po nakarecord na salita sa Biblia ng demonyo. Salita ng mga anghel, salita ng masasamang espiritu, salita ng mga halaman, ng mga hayop, at ng iba't ibang klase ng mga nilalang. Ngayon, hindi imposible na makakita tayo ng contradiction nga sa Biblia. Pero, let us examine in the light of the Scriptures kung yung contradiction na yun ay parehon sa Diyos. Kasi pagka nagkaganon, na ang Diyos kinokontra niya yung kanyang sarili, lalabas na mali na ang Biblia. Pero, kung halimbawa, may nakita kang kontra dun sa sinabi ng Diyos, yun naman palang kontra, sabi pala naman ng demonyo, talagang magkakontra nga. Bakit? Pakinggan niya, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ng Diyos kay Adan, dun sa Henesis, ay ganito. Basa. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan po yung nasa Kapitulo 2, Sa 3, meron tayong mababasang ganito. Pakinggan nyo. 3:4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yan. Sabi ng Diyos, pag kumain kayo yung bunga ng punong kahoy na yon, walang pagsala kayo mamamatay. Sabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Tunay na hindi kayo mamamatay. Kaya lang kayo ayaw pakainin ng Diyos, talastas niya na pag kumain kayo, madidilatan yung mata. Magiging para kayong Diyos na nakakakilala ng mabutit masama. Makatid, magkakontra po o hindi? Magkakontra Bakit to? Kasi, yung isa ang Diyos ang nagsabi. Yung isa ang nagsabi, yung kalaban ng Diyos, yung ahas. O ngayon, pagka lahat ng mababasa mo sa Biblia
you will take it as it is the Word of God, magugulo nga isip mo. Pag hindi mo maunawaan kung paano ginagamit ang Biblia. Kasi miski parehong salita ng Diyos, kung hindi naman magkaugma sa pagkakataon, lalabas din magkakontre. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Levitico Kapitulo 11, versikulo 1, patuloy, ganito po ang nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alin mang may hati ang paa na baak at ngumunguya, sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay, huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang koneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Sino may sabi? Ang Diyos. Ang baboy, kahit baak ang paa, hindi naman ngumunguya, karumal-dumal sa inyo. Ano naman ang sabi uli ng Diyos dito sa kabila? 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain, pwede nang kainin. Bawal dun sa kabila. Para lalabas ba ang Diyos kinokontra yung sarili niya, no? Diyan ho tayo mag-ikot-ikot ngayong gabi, mga kababayan. Makita nyo po sana na ang Biblia ay isang reliable book. If you only and if we only understand the meaning and the intent of every pronouncement of the word, maintindihan sana natin na talagang walang contradiction sa Biblia. Uumpisahan ko na po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Subaybayan nyo ang aking pagtatanong, pati yung sagot na isasagot. Ang isasagot po ilalagay natin sa pisara. Pwede nyong mabasa sa inyong sariling Biblia. Sundan ninyo, baka niloloko namin kayo sa aming pagbabasa. Umpisahan na po natin ang ating pag-aaral. Kung meron ngang kontra sa salita ng Diyos sa Biblia. Sa isang talata po ng Jeremias, Kapitulo 6 at versikulo 16, merong ganitong mababasang sinabi ng Panginoon. Pakinggan niyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. Sino ho may sabi nito? Ganito ang wikaan, sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan. Tapos, magsitingin kayo. Ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Yung mga dating landas, nandoon yung mabuting daan. Pumasok kayo ron, lumakad kayo ron. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Diyos mismo may sabi, napupunta ka dun sa mga dating landas, nandoon yung mabuting daan, lalakad ka ron. Diyos mismo may sabi, napupunta ka dun sa mga dating landas, nandoon yung mabuting daan, lalakad ka ron. Sa kabila ng Biblia, meron namang ganitong sinabi, sa 22 ng Job. Pakinggan niyo. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Sabi naman dito, magpapatuloy ka ba sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Tinan mo, kaya ang dating daan nilakaran ng masamang tao? Nasa Biblia, kayan.
Nasa Biblia rin naman, sabi ng Diyos hanapin ninyo, ipagtanong nyo yung mga dating landas, kung saan doon yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Sabi ng Diyos, doon ka lumakad. Sabi sa kabila, yun naman daw pala yung nilalakaran ng masasamang tao. Kontradiksyon o hindi? Kontra. Sabi doon sa isa, lakaran mo. Sabi doon sa isa, wag mong lakaran. Di kontra. Ngayon, bakit kontra? Di atin tuklasin kung sino may sabi doon sa isa. Sa 6:16 ng Jeremias, ang may sabi na ipagtanong yung mga dating landas at puntahan yung dating daan, ang may sabi ang Diyos. Maliwanag ho yun Ulitin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino ho may sabi? Ang Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. Sino may sabi niyan? Ang Diyos. Pagtanong niyo yung mga dating landas, kung asan yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Sabi ng Diyos, lumakad. Sabi naman sa kabila, magpapatuloy ka ba sa dating daang nilakaran ng masasamang tao? Kaya, sino may sabi? Tignan natin kung sino may sabi dun sa kabila. Nang magagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Sino ang nagsasalita sa kabila? Si Elipas na Temanita. Sa kabila, ang Diyos ang may sabi. Sa kabila, si Elipas ang may sabi. Tanungin natin ang Diyos, Diyos, tama po ba yung sinabi ni Elipas? Sa assessment mo, Diyos, ano ba yung sabi ni Elipas? Bakit ganun? Yun daw dating daan nilakaran ng masasamang tao. Pasagutin natin ng Diyos. Basa. At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo. Kita mo? Sabi ng Diyos kay Elipas, ang puot ko nag-aalab laban sa'yo. Bakit? At laban sa iyong dalawang kaibigan. Ano pa palang dalawang kaalyado ito? Yung isa ay si Supar at yung isa ay si Bildad. Nag-aalab ang puot ko laban sa iyo, sabi ng Diyos kay Elipas, at saka sa yung dalawang kaibigan. Bakit? Tuloy. Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Kita nyo? Ang pinagsasabi nyo tungkol sa akin, hindi matuwid. Ang sinasabi, kontra sa Diyos talaga nga magkakontra sila ng Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, tumingin kayo sa mga daan. Ipagtalong nyo yung mga dating landas. Kung asan yung mabuting daan, lumakad kayo ron. Yun ang sabi ng Diyos. Pagtatanong mo yung mga dati, andun yung mabuting daan sa dati. Sabi naman ng Elipas pupunta ka ba sa dating daang nilakaran ng masamang tao? Magkalaban sila ng Diyos. Ba't magkalaban? Ito pala namang si Elipas hindi naman pala nagsasalita ng kinasihan salita Ang salita pala ni Elipas, labag sa kalooban ng Diyos, hindi kinasihan. Kaya nga magkakakontra nga silang dalawa ng Diyos. Nakuha niyo po ang punto, mga kababayan? Ito naman ngayon ang ginagamit nung mga kalaban nung ang dating daan. Ba't nila ginagamit yon? Kasi mga inosente itong mga yon. Akala pag nabasa sa Biblia, salita na lahat ng Diyos. Yung iba rito, salita ng kaaway ng Diyos. Natural, yung kaaway ng Diyos, kokontrahin yung sinabi ng Diyos. Amen? Hindi ba ganun yun? Baka mamaya may marinig kayo dyan. Yung palang dating daan, nilakaran ng masasamang tao. Salita ho ni Elipas yun. Hindi mo muna tinitignan kung ano yung ginagamit mo sa Biblia. Kagaya nun, nakabasa ka ng ikapo. Magbigay ng ikapo. Teka, sino sinabihan? At kanino hinihingi yung ikapo? Pilipino kausap mo ngayon Tanong mo sa Diyos, Diyos, alin ba ang sasabihin ko para sa mga Pilipino? Pilipino ho kausap ko Taga-Philippines. Ayun. Tanong mo, alin ang babasahin mo para sa Pilipino?
Ay baka ang binabasa mo para sa Israelite. Mangingilin kayo ng Sabat. Walang trabaho kahit ano pag Sabat. Teka muna, sino kausap ng Diyos doon? Ikaw ba? Lahat ng mabasa ay pinapatungkol sa kanyang sarili at saka doon sa kausap niya. Kagaya lang nung sinabi ni Kristo sa binata eh. Sabi ni Kristo, gusto mo ba maging sakdal? Opo. Di ba alam mo utos? Opo. Sinunod ko na po lahat. Ano pa kulang sa akin? O gusto mo maging sakdal? Opo. Sige, ibenta mo lahat ng kaari-arian mo, ibigay mo sa mga dukha. Halika, sumunod ka sa akin. Naku, nalungkot yung binata. Pagkayaman-yaman niya, ibiro mo yung katakot-takot na kayamanang inipon niya, ibebenta niya at pamimigay niya lahat, wala siya ititira. Tapos susunod siya kay Kristo, walang baong kahit 5. Napatingala yung binata. Bandang huli, tumalikod. Nabasa ngayon ng pastor na matakaw sa pera. Ito ang utos sa mayayaman. Nagulat tuloy yung mayaman. Ayaw na tuloy. Teka muna kapatid. Isa lang naman ang inutusan noon, Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik. Ibigay mo sa mga dukha. Unikong-uniko lang yung sinabihan ni Kristo noon. Bagaman maraming mayaman nung panahon na yon, sa kanya lang sinabi. Dahil sinubok siya ni Kristo kung susunod siya, kung hindi, nasubok siya, hindi siya sumunod. Pero hindi lahat ng mayaman ganun ang utos. Dahil kung ganun ang utos, walang mayamang maliligtas. Ilan lang mayamang magbebenta ng lahat ng pag-aari? Yung kapiraso nga lang, ayaw ibenta. Yung lahat ang ibebenta niya, pamimigay sa mga mahirap. Kaya nga nagkakagulo sa mundo ngayon sa katakawan ng mga tao Saka mo pamimigay lahat. Kaya pag yun utos sa lahat ng mayaman, lalabas. Mahihirapan ng mayayamang makapasok sa langit. Pero hindi po utos yun sa lahat ng mayaman. Isa lang ang inutusan noon. Nakabasa ka ng 10. Sino inutusan? Tayo bang Pilipino? Yan ang mali sa gumagamit ng Biblia. Nakabasa ka halimbawa, mangingiling kayo ng Sabat. Huwag kayong gagawa ng anumang trabaho pagka Sabat. 6 na araw kang gagawa. Gagawin mo lahat ang iyong gawain. Ang 7 araw, Sabat sa Panginoon. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Huwag kang magpapaningas ng apoy. Huwag kang magsasalita ng wika. Huwag kang lalakad. Huwag kang maglalabas ng bahay. Ngayon, huwag kang magluluto. Yung mga Sabadista ngayon, nagluluto ba o hindi? Pag Sabado, bawal magluto Alam niyo kung bakit bawal magluto sa pag Sabado, sa Sabadista nung araw? Kasi pagka Biyernes ng hapon, uulan na ng mana. Meron na silang free supply of food na hindi sila magluluto. Mamumulot na lang sila ng Biyernes ng hapon. Ngayon, itong mga Pilipinong Sabadista, maghintay nga kayong umulan ng mana. Ang hirap kasi sa inyo Nakabasa kayong mangili ng Sabat, pati sarili mo, isinaksak mo na Teka muna. Tignan mo muna kung kanino sinabi para walang kontra, para walang mali, para tama, para ang implementasyon rightfully done. Hindi kailangan nabasa mo, isaksak mo agad sa sarili mo. Hindi po ganon, mga kababayan. Tignan mo muna kung kanino sinabi para walang kontra, para walang mali, para tama, para ang implementasyon rightfully done. Hindi kailangan nabasa mo, isaksak mo agad sa sarili mo. Hindi po ganon, mga kababayan. Kaya, inaalam natin ang paggamit ng Biblia para matuklasan natin kung meron talagang kontradiksyon. Sabi ni Elipas, papatuluyan mo ba yan dating daan, nilakaran ng masamang tao? Sabi ng Diyos, ipagtanong ninyo mga dating landas, kung asan yung mga mabubuting daan, doon kayo lumakad. Di magkakontra, eto pa, pakinggan nyo kung bakit hindi magtatali talaga Magkaaway yung nagsalita Kaaway ng Diyos si Elipas. Hindi siya ganap na nagsasalita ng totoo. Ito pa ang sabi ni Elipas. 22:2. Umpisa mo sa 1. Nang magagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, Ano sabi? Mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos?
Kayo ho, sumagot kayo. Pwede ba tayong pakinabangan ng Diyos? Ano ang sagot ni Elipas? Tingnan nyo kung pareho tayong sagot, ho. Tuloy. Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Kita nyo, hindi pala pinakikinabangan ng Diyos ang tao para kay Elipas. Ang tao, kung pantas ka, nakikinabang ka sa iyong sarili. Bagay, kung hindi mo nga naman susuriin, parang totoo eh. Halimbawa, doktor ka. Doktor. De, pantas ka. Nanggamot ka. Sino ang nakinabang? Ikaw. Binayaran ka eh. Biro mo, sumulat ka lang, 150 na. Ano ba ho yan, Dok? Bilin mo to ha, 3 tableta sang maghapon. Ito naman minsan sa maghapon. Ito naman, ka-4 na oras, ano? O yan, tapos pagkaraan sa linggo, bumalik ka rito sa akin, ha? Bayad ka. Hindi pa nakakadalaw, 1 linggo 2 araw pa lang eh. Dok, nangati ho ako dun sa binigay niyo eh. Nangati ka ba? Hindi mo sinasabi may allergy ka pala. Teka, kuha uli papel. O, bumili ka nito, ha? O, 150 ulit. Mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Siya ikang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Sabi ni Elipas, pag pantas ka, nakikinabang ang sarili mo. Hindi ang Diyos ang nakikinabang sa'yo. Yun ang haka-haka ni Elipas. Meron pa siya idinuktong eh. Tuloy natin. May kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O, natutuwa ba ang Diyos kung ikaw ay matuwid? Tuloy. O may pakinabang ba sa Kanya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad? O may pakinabang ba sa kanya na pinasasakdal mo ang iyong mga lakad? Tatanong si Elipas, may pakinabang ba ang Diyos sa'yo kung nagpakatuwid ka? May pakinabang ba kung pinasasakdal mo ang iyong mga lakad? O, tenyo, akala ni Elipas, tama yung sinasabi niya. Ang assessment ng Diyos doon sa 42:7, hindi kayo nagsasalita ng matuwid tungkol sa akin. Therefore, umpisa pa lang ni Elipas, mali na ito sinasabi niya. Bakit mali? Yung sabi lang niya, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Kayo ho, ano sagot nyo? Pwede ba tayong pakinabangan ng Diyos? Para kay Elipas, walang pakinabangan Diyos sa atin kahit tayo magpakatuwid eh. Mali yun. Mali yun. Nasisiyahan ba ang makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay matuwid? Nasisiyahan ba siya o hindi? Sisiyahan. Para kay Elipas, hindi eh. At tingnan natin, tanungin natin si Kristo. Panginoon, pag matuwid ba kami at kami pantas, nasisiyahan ka ba? Basa, 15:7. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ayun. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, magkakatuwa sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. Pagka pala mayroong taong nagsisisi, nagbabago, natutuwa ang Diyos. Kahit isa lang, kahit isang tao lang nagsisi, nakakilala ng kanyang mali, natutuwa ang Diyos. Ito lang ang hindi natututunan ng ating mga mambabatas eh. Yung mapatuwa ang Diyos. Hindi nila itinuro sa atin na pagka meron palang isang taong masama, nagsisisi, nagbabanal, natutuwa ang Diyos. Sabi ni Kristo, magkakatuwa sa langit. Anong katunayang ang Diyos natutuwa sa mga nagbabanal? Pakinggan nyo sa 16:3 ng awit. Tungkol sa mga banal na nangasalupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Nalulugod po ang Diyos sa mga banal o hindi? Nalulugod. Sabi ng Diyos, yung mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag na kinalulugdan kong lubos. Tuntua pala ang Diyos sa mga banal. Asan yung mga banal? Pakiulit mo. Tungkol sa mga banal na nangasalupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Sa Katoliko ho, yung mga banal asan. Hindi, huwag kayo magagalit. Nag-aaral lang naman tayo. Para sa mga Katoliko, asan ng mga banal?
Nasa langit. Sa Biblia, yung palang mga banal, nasa lupa pa eh. Sa kanila, para maging saint, nasa langit na eh. Yan ang isa sa pinakamaling aral ng Katolisismo. Na bago tanghaling santa o santo, nasa langit na raw. At kaibigan na ng Diyos do't, malakas na sa Diyos. Kaya pag lumapit ka raw sa mga santo, dahil malakas sa Diyos yun, granted ang kahilingan mo. Yung po palang aral ng Katoliko na yun, pagkamali-mali nun. Yung mga banal na kalugod-lugod sa Diyos, nasa lupa. Mga taong nasa lupa. Ayan. Kasi wala pa naman po sa langit eh. Kaya lang makakarating ang mga banal sa langit pag dinala na ng Diyos. Samantalang hindi pa dinadala ni Kristo, nandito pa yan. Kahit yung mga banal na namatay, andyan pa yan. Kaya nga may resurrection eh. May tawag na pagkabuhay na mag-uli. Ha? Kung kailan i-resurrect ng Diyos yung mga banal, pagkatapos sakalang dadalhin sa langit. Eh hindi pa naman nagre-resurrection, ando na raw si Lorenzo Ruiz. Wala pa ron. Wala pa ron. Sabi ng Diyos ang mga banal nakakalugod sa Kanya, nasa lupa. O tanong, natutuwa ba ang Diyos sa mga banal? Sabi ni Elipas, anong sabi niya? May kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay matwid? Ayaw niyang maniwalang pag nagpakatuwid ka, matutuwa ang Diyos. Para kay Elipas, hindi ganon. Pero sa Biblia, natutuwa ang Diyos. Sabi ni Elipas, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tanungin ko kayo ngayon, pwede ba tayong pakinabangan ng Diyos? Tanungin natin ng Diyos kung pwede niya tayong pakinabangan. Ikalawang Timoteo 2. Pakinggan niyo mabuti kung pwedeng pakinabangan ng Diyos ang tao. Ito po ating mababasa. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Alin yun? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Dito may pinakikilala po si San Pablo na kilala ng Diyos yung mga kanya. Sino yung mga sa Diyos? May tatak ika ng Diyos. Nananatiling may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Those people who refrain from evil and from sin is acknowledged by God as His people. Kilala ng Diyos ang mga kanya. Lumalayo sa kalikuan. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Tuloy natin. Datapwat sa isang malaking bahay Ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Ayan. Sa isang malaking bahay, nagbibigay ang Diyos ng argumento material. Ano? Sa isang malaking bahay, iba-iba ang mga sisidlan, ang mga utensils. Meron kang ginto, may pilak, may kahoy, may lupa. Merong sisidlang, ikakapuri. Totoo naman yun eh. Di ba, meron tayong mga sisidlan sa bahay, ikapupuri. Halimbawa, isang antigong magandang aparador, ikapupuri yun. O kaya lansena, nilalagay pa nga yun sa nakikita eh. Sisidlang kasing kapuri-puri eh. Pero yung arinola, sisidlan ba rin o hindi? Meron na kayo nakitang tao na ang arinola inilagay sa gitna ng sala. Meron kasing sisidlan sa isang bahay, ikasisirang puri. Halimbawa, meron kang gamit na pangit sa tingin, tinatago mo yun eh. Di ba? Wala naman akong nakitang bahay nga na may arinolang butas pa, nakalagay sa gitna ng bahay. Wala naman. Pero yung mga sisidlang ikapupuri, magagandang baso, mga terno ng mga iba't ibang set ng mga kasangkapan, nilalagay pa nga yun sa nakikita, nakadisplay yun eh. Hindi ba? Ganun lang ang ibig sabihin ng Biblia.
Sa isang malaking bahay, may sisidlang ikakapuri, may sisidlang ikakasirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Tanyo, ang sisidlang palang tinutukoy tao. Ha? Sa loob ng iglesyang totoo na sa Diyos, merong ikasisirang puri kagaya ni Judas, pero merong ikakapuri kagaya ni Pablo. Diba? Kung alin man ang malinis, sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari. Pwede ba tayong gamitin ng Diyos at pakinabangan o hindi? Pwede. Kaya nga yung kanta ng Born Again, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ang buong puso ko, buhay ko, puso't kaluluwa, hindi na ayanan, baka pagkaloob, mamahaling hiyas. Nahabaya tayong kanta ko eh. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. O tayo, ito lamang Ama, at wala nang iba pa akong hinihiling. O, kita mo, ano yung tanging alay niya? Ang buong buhay, puso't kaluluwa. Gamitin mo, Ama. Hindi naman ako tutol, tama naman yun eh. Talagang pwede tayong gamitin ng Diyos. Halimbawa ako, ginamit ako ng Diyos dito sa dalawang ito. Dati kasi yon sacristan sa San Fernando, yung mataba. Ako, bilang maliit na kasangkapan, ginamit ng Diyos para maituwid yung kanilang maling paniniwala. Kaya, pwedeng ang tao gamitin ng Diyos sa kapwa. Halimbawa, may pulubi, walang makain. Gusto ng Diyos yung pulubi mabusog. Nakita nung isang merong pera, naawa, sabi ng Diyos, hoy, bigyan mo 50 pesos yan nang makaraos. Diba? Nagtaka pa nga yung kuripot eh. Nadukot niya 50. Sige na nga, yun na nga lahat. Nung maibigay na naparami naman yata yung naibigay ko. Ha? Hindi niya alam, kinilos lang siya ng Diyos para makaraos yung pulubi, makakain. Di ba? Kaya yung tao, nakakasangkapan ng Diyos sa kapwa. Lalo na kung malinis ka, ikaw ang laging gagamitin ng Diyos sa isang malaking bahay. Kung alin yung sisidlang malinis, yun ang ginagamit. Di ba? Di ba? Iinom ka. Alin ang kukunin mong baso? Di yung nakataob. Hindi ka kukuha ng basong nakatihayan at may gumamit na nun. Di ba ganon, mga kapatid? Kung alin yung nakataob na alam mong malinis, yun ang gagamitin mo. O halimbawa, marami mang baso dyan, nakatihaya ng lahat, gamit na. Para sa paningin mo hindi na malinis, kahit na hindi inuman yung tasa ang kukunin mo, yun ang gagamitin mong pag-iinuman eh. Tama o hindi? Kaya sa isang malaking bahay, kung alin yung malinis na kasangkapan, yun ang ginagamit ng may-ari. Ganon din ang tao. Pag ang tao yung malinis at banal, laging ginagamit upang pakinabangan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Elipas, may pakinabang ba ikaw ang makapangyarihan sa lahat kung ikaw ay malinis? Mali ang sinasabi sa talagang diwa ng Biblia. Kaya kung hindi tayo mag-aaral, mga kababayan, ano mapapala natin? Basta nabasa sa Biblia, akala nyo iba, basta't nabasa sa Biblia, salita na ng Diyos. Mali po yun. Sa isa pong banda, kung hindi mo alam na basahin ng Biblia, ang mangyayari ho sa'yo meron ng kontra sabi rito, wala raw pakinabang ang Diyos sa tao. Sabi naman dito, pwede namang gamitin ng Diyos ang tao. Di magkakontra. Bakit magkakontra? Kasi hindi parehong salita ng Diyos. Yung isa'y salita ng Diyos, yung isa'y salita ng kalaban ng Diyos. Tignan mo muna, bakit kontra? Baka yung isang salita ng Diyos. Yung isang salita ng demonyo. Pareho mo kinuha Tapos pinagbintangan mo ang Biblia na kontradiksyon. Hindi. Pag parehong salita ng Diyos, hindi pwedeng magkontra. Basa, pakinggan nyo sa 8,
ng Kawikaan, ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Lahat ng salita ng aking bibigay sa katwiran, walang liko, walang kontradiksyon, walang swail. Sabi ng Diyos, ginarantyahan ng Diyos yun eh. Pero makakabasa ka talaga, parang magkakontra. Kaya lang, iintindihin mo muna, baka naman magkaibang panahon. O baka naman hindi parehong salita ng Diyos. Baka yung isa ang nagsalita, tao. Yung isa naman na nagsalita ay ang Diyos. Maaring magkakontra nga dahil hindi naman magkapareho isip ng Diyos at ng tao. Maaring yung isa naman talagang kakontra dahil ang nagsalita ay si Satanas, kalaban ng Diyos yun. Maaari namang salita ng Diyos pareho, kaya lang alam mo, baka akala mo'y kontra kasi hindi mo naintindihan. Pakinggan nyo, meron akong babasahin. Basahin natin. Pakinggan nyo, meron akong babasahin. Basahin natin. Huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, magkasunod na talata, magkaiba Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayun. Huwag mong sasagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya, maging mangmang ka rin. Tuloy. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kita nyo? Pagka nga nabasa mo yan, malulugaw ang utak mo. Biro mo nga naman magkasunod. Sabi doon sa unang instruction, huwag mong sasagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka maging gaya ka rin niya. Tapos, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. At, Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. kita nyo, magkakontra o hindi? Magkakontre. Kung ang babasa, walang unawa. Pero, pag ang babasa po ng dalawang talatang ito'y nakakaunawa ng Espiritong galing sa Diyos, hindi magkakontre. Gusto nyo patunayan ko sa inyo, mga kababayan? Dalawang magkasunod na talata yan, ha? Ito nyo, pakinggan nyo. Ulitin nating isa-isa, ho. Basa. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sabi ng Diyos, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka maging gaya ka rin niya. Ito ho ang consequences ng pagsagot sa mangmang. Bawa, may nakasalubong kang taong mangmang, hindi umuunawa, nagalit agad, minura ka. Hindi mo na nagtanong, galit agad. May nabalitaan lang siya. Ano nga? Sumagot ka nga ayon sa kanyang kamangmangan, ano isasagot mo? May pagkakaiba pa ba kayo? Pareho na kayo! Ulitin natin yung talata. Pakiulit. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Tama ang salita ng Diyos o hindi? Tama Pag yung kamangmangan ng mga inayunan mo, pareho ka rin. Pareho na kayo, mami, ang dalawa. Wala na kayong distinction. Even if you believe that you are wiser than the mangmang, you are both mangmang. Lumagay ka sa level niya Okay na, no? Naintindihan nyo na ibig sabihin ng Diyos? Ulitin ho natin ulit, saka naman natin ituloy. Pakinggan nyo. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Ayun. Pag sumagot ka sa mangmang, siya ang sinundan mo Sinagot mo siya ayon doon sa kanyang kamangmangan magiging gaya ka rin naman niya. Pantas ka sa palagay mo, ikaw ay maalam, meron kang kalidad. Tapos lumagay ka sa kanyang level, masama mangyayari sa'yo. Pero ang sumunod na talatay ganito.
Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Kita nyo, doon naman sa susunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. At baka maging pantasya. Oh. Ito naman nagbibigay ng pag-asa na yung mangmang mahango sa kamangmangan. Ha? Hindi ikaw ang lalalim sa kanyang level, kundi siya'y hahanguin mo sa level mo. Paano ang gagawin mo sa kanya? Sa pakikitungo mo sa mangmang, pag nakikipag-usap ka, sasagutin mo siya ayon sa kanyang kamangmangan. Ha? At unti-unting magiging pantasya. Paano yon? Pakinggan nyo, ha? Sabi nung isang doktor sa pasyente, o sabi nung pasyente sa doktor, Dok, masarap ho ang ang ice cream may diabetes ka ika masarap po ang ice cream Paborito ko yun mamamatay ka agad. Sabi ng doktor. Sabi ko na sa'yo, bawal lang matamis sa'yo Mamamatay ka agad. Paano ho yan, Dok? Paborito ko yung ice cream. Ibig mo sabihin, hindi na ako pwede kumain ng ice cream? Pwede, paminsan-minsan. Kaya lang, pag kumain ka ng ice cream, mga kalahating kalahating baso lang. Pero pag kumain ka ng ice cream, huwag ka nang kakain ng kanin at saka tinapay. Bakit ho? Kasi yung tinapay at saka yung kanin, nagiging sugar din yun Hindi ko naintindihan yun, Dok, basta't masarap ang ice cream. Sabi niya, sige, pag uwi mo, kumain ka ng isang basong ice cream. Damihan mo isang baso Tapos balikan mo ko bukas kung ano naramdaman mo Sige. Sinagot mo na siya ayon sa kamang. Pinipilit niya ice cream. Di, bigyan mo siya. Sige. Sige, isang baso. Sabi ko kanina, kalahating kutsa, lang. Sige, isang baso, puno. Kainin mo lahat Sige. Kinabukasan bumalik. Dok, lambot na lambot ho ako, nanginginig ang katawan ko. Nung pagkakain ko ng ice cream, uminom pa ako ng Coke. Talagang lambot na lambot ho ako. Nanginginig ho ang katawan ko. Tapos init na init ako, pawis na pawis ho ako. Lambot na lambot ho ako, Dok. Sabi ko na sa'yo masama sa'yo yung ice cream. Matamis yun, maraming asukal yun binagayan mo yung kamangmangan yan, di niya maintindihan Di niya alam yung glucose, di niya alam yung lactose, di niya alam yung simple sugars, di niya alam yung that carbohydrates is converted into simple sugars, iparamdam mo sa kanya. Ngayon, nanginginig ka pa ba? Nanghihina pa ba ang laman mo? Opo, Dok. Teka, bibigyan kita ng inumin mo. Diyan ka kalahating oras, huwag ka alis ano ang pakiramdam mo? Malakas na ho, Dok. Malakas na. Ayos na ho. Ayos na. Eto pa isa. Inumin mo pa to. Dok, nanghihina ho ako, Dok. Nung tumatalabayan ko, nanghihina ako. Ito. Kalahati. Nung mainom yung kalahati, pagkaraan na medya ora, Dok, lumalakas na naman ako. Yon. Ganon, anak. Kaya nga bawal sa'yo maraming sugar, kailangan regulated lang. Yung ibinigay ko sa'yo, pampababa ng sugar, tinan mo nang bumaba yung sugar mo, nalambot ka rin. Nung tumaas yung sugar mo, nalambot ka rin. Kaya kailangan, ang regular na sugar lang, ma-maintain. Ayan. Para sa mga may kailangan, ang regular na sugar lang, ma-maintain. Ayan. Para sa mga may diabetes. Yung hindi nakakaintindi ng medisina, nung maramdaman niya yung sinasabi ng doktor, naniwala siya. Hindi ka na mahihirapang magpapaliwanag na kailangan ng insulin ganon. Hindi na. Yung naramdaman niya, matututo na yun Kaya sa susunod, inaalok ng ice cream, patikim nga. Ito pa, Mari, sige ka. Ayoko. Natuto yung mangmango, hindi. Bakit? Binagayan mo yung katangahan niya yun ang ibig sabihin ng Diyos doon. Kasi, there are things, ang nanay ko po kasi may diabetes Ang nanay ko, nung siya'y 87 na, nagka-diabetes. Sabi nga nung doktor namin, ano ba naman diabetes at nahuli ng dating?
Kasi meron po silang tinatawag na diabetes na huli na eh. Ayun, yun daw sa nanay ko, huli na. Siguro, bunga na lang nakatandaan. Ngayon, madalas ho yung aking ina, palibasa ayaw siya nung kakain ng maraming ulam, ang dinadamihan niya kanin. Eh, pag minsan, pag sumobra kanin, manginginig. Lalagyan namin ng bibigyan kong gamot. Minsan naman, siguro, sa takot niyang manginig siya uli, natakot nang kumain ng kanin. Ha? Nagpapak na lang nung ulam, eh nagkulang naman yung sugar, naglambot na naman. Tawag ako kay Dr. Doc, ang nanay naglalambot, nahihilo daw siya. Eh ano ba kinain? Eh ulam lang ako, hindi kumain ng kanin. Naku, kulang ika sa sugar yan, Eli. Ang gawin mo ika, mukha ng painumin mo kalahating bote. Ho, hindi ko babawal sa ako bahala, sabi ng doktor. Sabi niya, pagkaraan ng kalahating oras, tawagan mo ko kung ano naramdaman. Nay, kako, minum ka. Ayoko nga, ano papatayin mo ako, naglalambot na nga ikaw. Sige kako, sabi ni doktor. Ah, sabi ba ni doktor? O, sige, inumin nyo. Minom. O, sige, pay. May konti. Nak, malakas na ako. Tayo na. Dial ako, Dok, tumayo na nanay ko. Malakas na raw siya. O, sabi ko na ika, kulang ang sugar niyan. Kaya patutuloy ako, marunong na akong kung kulang, kung sobra. Eh kasi magkulang at sumobra, mahihilo ka eh. Aatakihin ka ng presyon na mataas eh. Ganon din naman yung ano eh. Yung tinatawag na hypertension at hypotension. Hindi naman natin alam yun eh. Alam ng doktor. Pero through experience, nalalaman natin na i-convey sa atin ng doktor yung kanilang pinag-aralan through experience. Kaya, yung mangmang may pag-asang matuto nung nalalaman ng doktor. Kaya kayo kung may hika kayo, sinasabi ko sa inyo, lahat ng espesyalista sa hika sa Pilipinas, kilala ko. Alam nyo, sabi nung isang espesyalista sa hika, sabi ni Dr. Roque, Eli, alam mo, kung basta-basta doktor lang sa hika, talo mo. Sabi niya, bakit? Sa loob-loob ko, lahat hulang espesyalista sa hika, hindi lang naman ikaw ang nakausap ko na eh. Yung isang espesyalista sa Makati Medical Center lahat ng pinagtutusok ako rito ng katakot-takot na tusok eh. Ano ba gagawin nyo ako sa akin, Dok? Ba't nyo ako sinusugatan? Titignan natin kung saan ka allergy. May allergy. Sugat yan. Sinugatan niyang buo na yan. Ang dami. 28 yata. Namaga yung 2. Yan ang allergy mo. Ano ako yan, Dok? House dust. Yan. At saka yung dried saliva. Ano po ibig sabihin nun? Yung alikabok sa daan, hindi ako hikain doon. Pero yung alikabok sa bahay ng mga tagal nang nakaimbak doon na 45 taon na, pag naamoy ko yun, walang duda yun. Mahirapan ako huminga. O kaya yung dried saliva, yung tuyong laway. Natutunan ko na yun, kaya at least ngayon, hindi ako sinusumpong ng hika, awa ng Diyos. When I have known the facts about asthma. Kaya yung aking kawalang pinag-aralan, wala akong malay, natuto ko sa unti-unting pagsasalita sa akin ng doktor, binagayan yung aking kamangmangan, nakuha nila yung aking kamangmangan, nakatangahan ko sa medisina, naiangat nila ako ng paunti-unti. Tama ang sabi ng Diyos, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at meron siyang pag-asang maging pantas. Sabi sa Biblia. Kaya, anong contradiction doon? Meron bang contradiction doon? Wala eh. Malaan mo lang yung intent nung nagsasalita. Hindi mo masasabing may contradiction. Kasi, halimbawa, ang kausap mo bata, mangmang yun eh. O ano isasagot mo? Lolo, saan ba ako galing? Eh di sa mama mo. Eh si mama, saan galing? Eh, di sa mama ko. Ganun ba yun? Oo kako, ang mama mo kapatid ko. Ako at saka ang mama mo galing sa lola mo. Oh. Kaya ako, lolo mo rin ako. Sabi ko, yung tatay mo, anak ng mama mo. Lolo, ingkong kasi ang tawag sa akin eh. Ingkong, lolo ho yun eh. Ingkong,
Nung bang lumabas ako sa mama ko, saan ba ako lumabas? Sabi nung bata, diyan ka ako sa tiyan ng galing eh. Di ba pagka ako nakakita kang buntis, doon yun, bad baby yun. Pagka ba lumalabas yung baby, saan ba yun? Lumalabas ba yun? Doon sa puwet, sabi niya. Sabi ko, hindi ka ako anak. Ang lumalabas sa puwet, tae yun. Di ba kako, pag tumatay ka, sa puwet lumalabas yun. Saan nga ako lumabas? O kayo, sasabihin nyo? Sasabihin nyo ba yun? Hindi mo sasabihin. Sa bagay, malapit na siya sa katotohanan sa tinatanong niya, no? Pero hindi mo sasabihin. Babagayan mo yung kamangmangan niya. Di ba? Bandang huli, matututunan din niya yun. Di ba? Yung apo kong tanong ng ganun eh. Nung tanongin ako, 7 taon eh. Ngayon magkaka-14 na siya. Naintindihan niya na, kaya hindi ko siya sinasagot. Merong mga tanong na, kasi saan ba kung galing ang buwan? Sa Diyos. Ang Diyos ang galing. Ewan ko kako, hindi ko alam. Siyempre, babagayan mo, marami siyang tanong eh. Saan ba galing ang tao? Sa Diyos. Saan ba galing ang buwan? Ang tubig? Sa Diyos. Sa Diyos. Ang Diyos ang galing. Katapos-tapos tinanong sa akin kung saan galing ang Diyos eh. Hindi ko kako alam anak dahil hindi pa ako tao noon. Sabi ko sa kanya. Hindi niya kasi maintindihan. Di ba, bagayan mo na lang yung kanyang... Pero may pag-asa siyang maging pantas. Bakit? Nakikibagay ka sa kanya eh. Alam niyo kasi, may pag-asa ka na ikaw na pantas, makahikayat ng iba para maging pantas. Ang katunayan, yung abogado nakapagtuturo ng ibang hindi abogado para maging abogado. Tama po, hindi? Yun. Ganun ang sinasabi ng Biblia. Na sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at matututo naman siya. Maaari siyang maging pantas sa ganang kanyang sarili. Sa lahat ng ito, ibig ko lang ipakita sa inyo, ang Biblia, walang kontradiksyon yung salita ng Diyos. Kaya lang nagkakakontra-kontra ko minsan dahil sa sariling kaisipan ng tao. Yan. Ngayon, meron bang salita ang Diyos na magkakontra? Meron ho. Sasagutin ko na. Pero bakit magkakontra? Parehong salita ng Diyos. Kasi hindi parehong panahon. Tanyo? Yung salita ng Diyos, na parehong salita ng Diyos, pero parang magkakontra. Bakit? Sinabi sa magkaibang panahon. Tuklasin po natin yan sa Biblia.